Between late 40s and early 50s, there's a motorcycle brand that's on the top of the food chain. The definition of the fastest and the most innovative design of its time. The motorcycle brand that produced one of the most badass motorcycle. They even had the slogan, the world's fastest motorcycles. Makers of the most popular vintage motorcycle model ever. Pero bakit hindi na natin naririnig ang pangalan ng brand na ito? From making the fastest motorcycle in the world to failing just 7 years after its peak. This is the story of the legendary Vincent motorcycle. Nagsimula ang lahat ng mabili ni Philip Vincent ang HRD Motors Limited. Ayon sa kwento, HRD was founded by Howard Raymond Davis, isang British Flying Corps pilot. Habang nasa gera ay natamaan ito ng kalaban at nakaptured ng mga German soldier noong 1917. Ayon sa sabi-sabi, habang siya ay war prisoner ay pumasok sa isip niya ang paggawa ng sariling motorcycle kung sakaling hindi siya mamatay sa digmaan. Luckily, nabuhay siya at few years later, itinayo niya ang HRD Motors. But his motorcycle is not just a motorcycle dahil nanalo ito ng mga karera. Siya mismo ang rider noong 1921, 1925 Senior TT and 1927 Junior TT champion. Unfortunately, company failed to sell well at naisipan niyang ibenta ito later on. Dito na pumasok si Phil Vincent, ang isa sa bida ng storyang ito. Si Philip V ay gumawa ng sarili niyang motorsiklo that have its own patent para sa cantilever suspension. Ang sabi ay may nag-advise daw sa kanya na kaysa magtayo ng bagong brand ay gumawa ng motor under a established company name. And dun nga sila nagkaintindihan ni Howard. Dahil sa yaman ng pamilya ni Philip ay nabili niya ang HRD motor sa halagang $450 noong 1928. Dahil sa deal na ito, nag-move ang production sa Stevenage, Hertfordshire, England. Ang new trademark ay Vincent HRD with capital letters. Pero nang magkaroon sila ng market sa US dahil sa World War, tinanggal nila ang HRD. Kasi nga daw baka magkaroon ng confusion sa HD ng Harley Davidson. Now let's talk about their motorcycle. Oh, motorcycle, that's cool. 1929. Ang Vincent HRD Motors ay gumagamit ng sarili nilang patent na cantilever suspension, but with Jap single-cylinder engine. Pero after noong 1934 Isle of Man TT, nabwisit si Phil V. Sabi niya, "Pack this shit. Gawa tayong sarili nating engine." Oh, by the way, kasama na niya si Phil Irving dito sa Vincent Motor, isang kilalang engineer na nabudol niya sumama sa kanyang motorcycle journey. With Philip Irving and Philip V tandem, ginawa nila ang 500cc single-cylinder engine noong 1934. Nilagay nila yan sa bagong lineup ng brand, ang Meteor on the standard design at Comet for the sportive version. Ito yung tinawag nilang Series A models. Itong Series A Comet is capable of 90 miles per hour top speed, which is fast at that time. Pero gusto pa ng mga customer nila ng mas mabilis na motor. That's why nag-experiment pa sila. Habang nag-iisip sila ng ibang paraan kung paano mapabilis yung motor nila, ay aksidenteng nailapag ni Philip V ang blueprint ng engine ng pabaliktad. At nakita nilang kasya pala ang V-twin engine sa frame ng motor na ito. Agad-agad ay sinubukan nila ito at hindi nga sila nagkamali sa bagay na yun. Nilabas nila ang Series A Rapid with cantilever suspension and V-twin engine. Ang bike ay may 998cc displacement, 45 horsepower na kayang tumakbo ng 110 miles per hour or 177 kilometers per hour. At this time, this is already one of the most fastest motorcycle noong taon na ito. And dito na sila lalo pang naengganyo na gumawa pa ng pinakamabilis na motor. After the World War noong 1946, Series B Rapid was released to the public bilang comeback ng company. 2 years later, nirelease nila ang Series C with using girder forks and hydraulic damping. 998cc engine, 50-degree V-twin. The Black Shadow, ang pinakakilalang motor ng Vincent motorcycle.
This one is capable of 125 miles per hour or 201 km per hour. All stock. But the Black Lightning ang racing version of the Black Shadow. Lahat ng bakal na pwedeng gawing aluminum sa Shadow ay ginawa dito sa Black Lightning. At tinanggal lahat ng hindi kailangan na accessories para mapagaan ito, reducing the weight from 208 to 170 kilograms, and the result, the fastest motorcycle ever. Most probably nakita mo na itong litrato na ito. The guy on the bike was Roland Rolly Free, isang kilalang motorcycle daredevil sa pagbura ng record sa fastest motorcycle. Itong si Rolly Free ay may sariling leather suit na ginagamit sa pagbura ng record. Sa unang run ay naabot niya ang 237 miles per hour na speed. Pero napunit ang damit niya after nito, kaya hinubad niya ang buong suit. Nang hiram ng sapatos at naglagay ng shower cap. Inspired by Ed Kretz, ginawa niya ang riding position na ito at tumakbo siya ng 240 km per hour, making the fastest motorcycle in its time at ang isa sa pinakapopular na litrato sa kasaysayan ng pagmamotor. But all of this success, the question is, how the brand failed after making world records and advanced motorcycle innovations. Dahil ang Europe ay nalugmok sa kahirapan dulot ng mga digmaan, ang production ng mga transportation ay nag-shift into cheaper and more affordable products. Budget cars at motorcycles ang namamayagpag sa public at ang presyo ng Vincent motorcycles ay hindi makasabay dito. Instead na maglabas ng mas mura at pangmasa ng mga motor ang Vincent, dahil ayaw niya babaan ang quality ng mga motor, hindi siya nagbaba ng presyo. Kahit na may malaki silang market sa US at that time, ay hindi nito nasuporta ng company na hindi sumabay sa pangailangan ng publiko. Ilang taon ang lumipas ay na-bankrupt ang company at noong 1955 ay tumigil ito sa paggawa ng mga motor. Almost 4 decades later, a guy named Bernard Lee tried to revive the brand. Ready na lahat. Binili na niya ang rights, nakaplan na kung paano i-market sa West ang mga motor at ang mga motor ay may prototype na rin. Ang goal ay gawing modern ang brand with respect to its heritage. But with very unfortunate turn of events, Bernard Lee died in a bike crash in 2008, stopping all the dream of reviving the brand and scrapping its prototypes. And yun na nga, Vincent motorcycle isn't around anymore, kaya hindi natin siya naririnig ngayon. Until a news came out in India, kung saan sinasabing nabili ng Bajaj Auto ang rights ng Vincent motorcycles. Ayon sa chismis, ang plano ay tapatan ng RE sa Indian and European market. But as of now, wala pang update kung matutuloy ba ito. You'll never know. Ganyan naman ng India, binibili nila yung mga British motorcycle brands and on its record, tinutuloy naman nila. It is well known na Honda CB750 ang pinakaunang superbike. Pero kung pagbabatayan ang kasaysayan ng motor na ito, lumalabas na ang Vincent Black Shadow and Lightning ang pinakaunang superbike with 1000cc engine and bragging rights to be the fastest motorcycle for more than 3 decades. No one can ignore the legacy of the brand made. It's very unfortunate lang ang kinahinatnan pero there's still hope para sa Vincent motorcycle. At yan, ito ang kwento ng legendary Vincent motorcycle. Ciao!